Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko, di ba? O may tama daw ako eh. May tama daw ako. May tama ka, sir. Alam po natin na pagka-uniform personnel, dapat po impartial at non-partisan. So, doon pa lamang po ay may violation na po siya. So, kung ano po yung nararapat na kung meron man pong pagdidisiplina o parusa, siguro dapat lang pong ibigay. Wala ho naman problema mag-vlog, si police vlogger. Wala akong problema yun. Hindi ho bawal yun sa PNP na bawal sila mag-vlog. No. Ang bawal ho, mga kotsero, ay kung ikaw ay magiging involved sa partisan politics. Sa akin, mga kotsero, karapatan naman nila kasi kung gusto nila mag-resign. Kung hindi nila kaya, take note ha, kung hindi nila kaya maging non-partisan or walang kakampihan sa issue ng politika sa Pilipinas, ay tama lang, mag-resign kayo. Ang problema, mga kotsero, yung dalawa doon sa nag-resign, yung isa nag-resign sa PNP, ginamit lang pala pang flex. Nagyabang lang. Isang buwan na raw palang resign yun, nilaglag siya nung kanyang ex-jowa. Isang buwan na raw siyang resign, tapos ang dami pa niyang kinuwento na very libelous. Actually, kung tutuusin, kahit sinungaling si Kuyang Pulis, mukhang magiging liable yung kanyang ex-jowa sa cyber libel. Mukha lang naman, mukha. Pero, ayun. Resigned siya, pero matagal na. Nagyabang lang nitong panahon ngayon ni Rodrigo Duterte. Nung siya ay nag-resign, anong inaresto si Rodrigo Duterte. So, yun yung isa. Itong pangalawang pulis, mga kotsero, matagal na ho ito. Police vlogger siya. Buti sana kung yung kanyang binavlog hindi related sa politika. I mean, that will be okay. Kaso, ang problema, related sa politika. At meron pa hong isa siyang post, kinoment niya sa isang video na gagamitin daw niya ang kapangyarihan niya para ibagsak ang gobyerno at maipaggera sa ICC. Hindi ko alam kung nakita nyo na yun. Kaya ngayon, kinasuhan siya ng inciting to sedition. Papakita ko sa inyo. Alam ko, sinave ko yung link ko nun eh. Kasi may mga tao na sinasabi na si kuya daw na pulis, ginagawa lang yung kanyang trabaho. Hindi po. Bawal ho kasi yung kanyang ginagawa. Hindi ka ho pwedeng maki-involve sa partisan politics kung ikaw ay uniform personnel. Ayan o, siya yun eh. Si Fonz STV Vlogs. Mali ang mindset mo, sir. We don't need to resign. Why should we? We will use our power to overthrow the government kung may enough grounds to overthrow. Ayan o, hustisya para kay Tatay Digong. Kaya laban kung laban, matira matibay para kay Tatay. It's very partisan politics. Hindi ko sila pwedeng gumawa niyan. Hindi ko sila pwedeng mag-involve dyan. Kasi uniform sila eh. Tapos ngayon, ang nilulusot niya, to ICC and Interpol, don't even lay your finger on our Tatay Digong or else we will start the war. You can't even imagine. This is not a warning. This is a threat. So, bawal to, mga kotsero. Hindi ko pwedeng gawin talaga to. Lalo na yung ganyan. Mag-overthrow ka ng government. So, yun po yung nangyari sa kanya. Kinasuhan mo siya ng inciting to sedition. Tapos, ito pa ginawa niya. Diyos ko. Hindi ho bayani si kuya. Kasi pinagkakalato ng mga DDS, bayani siya. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko, di ba? O may tama daw ako eh. May tama daw ako. May tama ka, sir. Isa lamang ito sa maraming mga banat na nakapost sa social media page ni Patrolman Francis Steve Fontillas laban sa Pangulo at sa gobyerno. Ayon sa palasyo, ikinagulat ng Pangulo ang mga naging pahayag ni Fontillas kaya't dapat lamang napatawan ito ng kaukulang parusa. Kahit sino naman po sigurong Pangulo, mabibigla po sa tinuran ng sinasabing opisyal, uniform personnel. Alam po natin na pagka-uniform personnel, dapat po impartial at non-partisan. So, doon pa lamang po ay may violation na po siya. So, kung ano po yung nararapat na kung meron man pong pagdidisiplina o parusa, siguro dapat lang pong ibigay. Kaya naman ang Philippine National Police agad na kumilos para sampahan ang criminal complaint na inciting to sedition ang naturang pulis. Ayon kay PNP spokesperson at Police Region 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, mahigpit na ipinagbabawal sa kanila
ang magpahayag ng personal na saloobin sa social media, Correct. lalo na kung Tama ito yun. ay tungkol sa politika. Right. Kinasuhan Right. na po kahapon ng QCPD itong si Patrolman na Francis Pontillas pagkatapos pong maidokumento yung mga post po niya sa kanyang social media na nagpapayan na i-overthrow po niya di umano itong gobyerno pagkatapos po siyang i-caution ng isa po doon sa nag-comment po sa kanyang vlog po. At maliban pa po doon ay may mga iba pa po siyang mga naging pahayag at sa posisyon po ng QCPD ito po ay papasok po sa inciting to sedition kaya sinampahan na po siya ng kaso kahapon in relation po sa cybercrime law. Kinumpirma din ni Brigadier General Fajardo na sumasa ilalim na sa neuropsychiatric test si Fontillas sa National Capital Region Police Office o NCRPO upang malaman kung nasa wasto itong katinuan. Nakitaan na umano ito ng erratic behavior at mood swings noong 2023 kaya't isinailalim ito sa gamutan. Short-tempered kaya po siya ay pinanyuko noon at nag-undergo po ng medication for supposedly mood swings po at erratic behavior. But after taking medication po ay nagkaroon, pinayagan po uli siyang port per recommendation po ng doktor tingin sa kanya. Subalit recently po ay nag-exhibit na naman po siya ng the same pattern of behavior at ito na nga, nung mangyari nga po itong pag-aresto po kay dating Pangulo. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na nakadepende sa magiging resulta ng neuropsychiatric test ni Fontillas kung nararapat pa itong magtagal sa serbisyo. Kung ma-assess po na he is no longer possess the mental fitness expected from a PNP members, this might be a ground for separation from the PNP service. But aside from that po, yung isinampang kaso nga po at yung willful violation po niya ng mga existing policy, including po yung kanyang refusal to report physically sa kanyang unit po. Ito po lahat po na ito ay dinokumento na po. In fact, pati po yung return to work order po na pinareceive doon po sa kanyang tahanan ay nirefuse din po niyang tanggapin po. Nag-awol siya. Kasama din aniya sa pinag-aaralan ng PNP ay kung dapat itong disarmahan. Una-una, kung ganito talagang he is exhibiting erratic behavior, ay kailangan po talaga siguro na i-under restrictive custody siya at once malabas po yung order ay automatic po siya po ay didisarmahan at tatanggalan po ng sweldo as soon as maging effective na po yung AWOL order po niya. Bukod sa criminal complaint, mahaharap din aniya si Fontillas sa administrative complaint matapos na baliwalain ang mga patawag ng kanyang immediate supervisor kaya't idiniklara na itong AWOL simula March 6. Si Fontillas ay pumasok sa PNP noon lamang 2021. Wala akong naman problema mag-vlog, si police vlogger. Wala akong problema yun. Hindi ho bawal yun sa PNP na bawal sila mag-vlog. No. Ang bawal ho, mga kotsero, ay kung ikaw ay magiging involved sa partisan politics. Ngayon, ginamit niya ang plataforma niya sa pagbablog sa partisan politics. Kaya siya matatanggal. Hindi ho siya biktima ng freedom of expression, violation ng freedom of expression. No, he is not. He is a uniformed personnel at kasama po sa kanilang trabaho na sila ay hindi mag-i-involve sa partisan politics. They will remain neutral. Alam nyo ho, mga kotsero, real talk lang. Hindi ho nag-iisa itong si Patrolman. Marami hong DDS sa loob ng ating kapulisan. In fact, may kaibigan tayo, marami tayong kaibigan sa PNP na nagsasabi sa atin dahil alam nila na ako ay ang nagwa-vlog laban sa mga Duterte na marami daw galit sa atin sa PNP. Alam nyo, wag ko kayong magalit sa akin. Kapag nagsasalita lamang po ako ng katotohanan tungkol sa mga sinasabi ni Rodrigo Duterte. Ito pa ho, may isa pa. Meron din daw na mga tao na PNP na naghihikayat na mag-aklas. Kaya ho, mga kotsero, hindi ho ako magtataka kung nakapag-comment itong si Patrolman na they will overthrow the government. Kasi 2 years, nagsimula ho ito nung naalala nyo si General Browner, sinabi na meron destabilization plot. Totoo ho yun. Noon pa ho, simula nung binisto ni General Browner, up until today, ilang kaibigan ko na miyembro ng ating kapulisan na nagsabi sa akin yan. Pero sabi nila, hindi kami sumasama kahit na kami ay
Meron kasi ako makakakilala, DDS din eh. Kahit DDS ako, coach, kumano sa akin, hindi ako sumasama. Bakit? Bakit ko ipagpapalit yung karir ko para kay Duterte? Ayoko matanggal sa serbisyo. Yun ay yung mga tao na medyo nag-iisip pa. Sabi nila, at least yung kakilala kong DDS na na pulis. Sabi niya, supporter ako ni Digong. Pero politika lang yun eh. Dilipas din yan. After 6 years, iba na naman presidente natin. So bakit yung susugal yung aking career dyan? After 6 years, mag-iiba na naman tayo ng polisiya. Medyo nag-iisip yung kaibigan natin yun. Hindi katulad ni Patrolman. Bakit ka kasi magsasalita ng ganito? Sana sa mga kaibigan natin na miyembro ng uniform personnel, ng hukbong sandatahan at saka ng PNP. Hanggat maaari, sinusuportahan namin kayong lahat. Kaming sambayan ng Pilipino. Basta wag lang kayong gagawa ng illegal.